Ang ating pag-uusapan ngayon is maintaining the fire. Maintaining the fire. Alam niyo, ang title pong ito ay nakakaiyak po. Kasi kung meron man pong pinakamalungkot sa buhay ng isang Kristyano, yung nanlalamig siya. Kasi pag nanlalamig po, mauuwi po yun sa pagiging tuyong-tuyo at hindi po siya magagamit ng Panginoon. Hindi na po siya, pag nag-dry na yan, hindi siya sensitive sa presence ng Holy Spirit. Kaya ang mangyayari sa kanya ay yung paggamit sa kanya ng Panginoon ay hindi na po magiging epektibo at maraming mga blessing na mawawala na po sa kanya. Now, in Acts chapter 2, verse 42, ito po yung ginawa ng mga alagad para ma-maintain nila ang fire ng ating Panginoon Diyos. Ma-maintain niya ang fire ng Panginoon, ng fire ng mga Kristyano. Okay, let's pray muna. Medyo ako po ay okay. Lord, help me sa aking pagtayo ngayon. And I pray, Holy Spirit, give me, guide me, na may share ko po sa aking mga anak ang tamang mensahe. I bless you, dear God, in Jesus' name. Amen. And amen. Okay. Amen. Maintaining the fire. Okay, maintaining the fire. Wala pong apoy na lalaki kung hindi po sinisigaan. Kailangan po sinisigaan niya. At kung yan pababayaan, mamamatay po ang apoy. Ang mabuhay ay may maintenance. Ang magmahal, meron din maintenance. Ang Christian life, meron maintenance. Kailangan mo alagaan ang inyong sarili para manatiling kang mainit sa Panginoon. Ganon din ang tinatawag na pag-aalaga ng mga tupa. Kailangan inaalagaan mo ang mga tao mo kasi kapag nabigo kang mag-alaga, hindi po sila lalago. Mawawala. Okay? Pag hindi po yan lumago, tiyak na mawawala po yun. So, ang ginawa po ng mga alagad, noong pong matanggap nila ang kapangyarihan ng Panginoon, grabe pong revival ang nangyari sa buhay nila na parang ayaw na nila mawalan ito. So, mayroon po akong mga nakita dito na binago po nila ang kanilang tinatawag na community, ang kanyang environment. Kasi kung hindi po mababago ang environment na kinalalagyan natin, hindi tayo makakasurvive, hindi tayo makapagpapatuloy sa ating pagsunod sa gawain ng Panginoon. So, ang ginawa, ang sabi po rito, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Kung nais natin na maintain ang fire ng Panginoon, ay manatili tayo sa turo ng ating mga leader. Pagka ikaw ay kalat ang isip mo, ang result po nito, hindi ka magiging successful sa iyong sinusundan. Kasi kalat ang isip mo. Kailangan ang salitang focus ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Babalikan ko po kayo. Yung pong inyong mga leader, kaya po naging leader yan, kasi meron po yan na overcome ng mga bagay. Yan po ay dumaan sa process. Siya po ay nag-submit. Siya po ay nagpaturo. Kaya po naging leader yan. Sa makatuwid, dapat po natin sila paniwalaan. Dapat po sila natin pakinggan. So, ang ginamit ng word dito is nanatili sila sa turo ng mga apostol. Eh bakit? Kasi po yung mga apostolis, naging kasama yan ng Panginoon.
sa mahabang panahon. Yung po mga apostoles ay tinuruan niya ng Panginoon. Nagsakripisyo ang mga yan. Iniiwan ang kanilang tahanan, iniiwan ang kanilang mga anak, dumanas siya ng mga iba't ibang mga persecution, alang-alang sa pag-ibig nila sa ating Panginoon Diyos. Dahil ngayon, sila po ay mga leader na, ang utos ng Biblia, pakikinggan nyo ang inyong mga leader. Dahil mayroon yan maituturo, mayroon yan maibibigay na maganda sa inyo. Okay? Sa inyo. Siguro po, ako bilang pastor ninyo, hindi naman ho siguro ako maging pastor kung hindi ako nagtagumpay sa iba't ibang mga uri ng tukso sa buhay. Pati persecution, napagtagumpayan ko yon. Opposition, napagtagumpayan ko yun. At siguro kung hindi ko napagtagumpayan yon, siguro ngayon ay drug addict na ako or maaaring drug lord. Kasi nga, yun ang pupuntahan ko. Pero dahil po sa napagtagumpayan ko yon, sa makatuwid, meron akong karapatan na magturo sa inyo at maituturo ko sa inyo ang tama, maituturo ko sa inyo kung paano magtagumpay, at yung mga itinuro ko sa inyo, sabi sa Bible, pakinggan ninyo. Manatili kayo doon. Amen? We're not. Manatili kayo doon. Pero ang magiging problema ng marami sa atin kapag kung kani-kaninong turo tayo nakikinig. Ang ganda nung napanood ko kayo ng Facebook ni Schwarzenegger, sabi niya, alam nyo, kaya yung iba hindi nagtatagumpay kasi mas naniniwala sila sa sinasabi ng iba kaysa sinasabi ng galang sarili. We need to believe in ourselves. Dapat natin paniwalaan ang ating sarili. Huwag yung sinasabi ng iba para sa atin. Kasi, anyway, yung iba, hindi naman tatagal sa inyo yan. Yung iba, pwede kayong iwanan yan. At the end of the day, ikaw pa rin ang kasama ng sarili mo. Kaya kinakailangan ang sarili mo, talagang paniwalaan mo, kasi ikaw mismo ang pinakadakilang propeta para sa sarili mo. Nais mong magbago, nais mong maging overcomer, dapat ilagay mo sa puso mo, naniniwala ako na magbabago ako at maaabot ko ang aking mga pangarap. Pangalawa po, nakita ko po, yung pong pananatili nila sa pagkakaisa. Okay? Yung pong cell group, okay? Malaki ang nagagawa nito. Cell group po, malaki ang nagagawa nito. Kapag ikaw ay miyembro ng cell group, nakakalamang ka sa buhay mo ng ibang Christian. Ang Book of Acts, kaya sila matatag kasi bukod sa meron silang ganitong pagtitipon, meron silang mga small groups na kung saan nagpapalakasan sila sa isa't isa. Okay? Ngayon, ano ang mangyayari kapag ang isang tao kumalas sa small group niya? Okay? Na may mangyayari niyan, manghihina siya. Kaya nga sabi ni Lord kung meron kang 100 tupa at nawala ang isa, puntahan mo yung isang nawawala, puntahan mo. Bakit? Kasi yung isa na pag hindi mo pinuntahan, check na makakatay yan. Check na kakainin yan ng leon. Mahihirapan niya makabalik mag-isa pagka siya'y kumalas. Kaya ang mahalaga, dapat siya mapanatili natin na nakasama sa small groups. Bakit? Kasi alam niyo, sa small groups, doon ka makakaramdam na hindi ka pala nag-iisa sa buhay. Alam niyo kaya ang tao nag-aasawa? Kasi gusto mo meron kang karamay. Gusto mo na meron kang nahihingahan. At minsan ang malungkot nito kapag ka naghihinga ka na sa asawa mo, tapos di ka naiintindihan niya, sa halip na yung tao na iniisip mo na siya makakaunawa sa iyo, ay yung palang hindi nakakaunawa sa iyo, malungkot na buhay yun. Okay? So, ang kailangan po talaga na marunong tayo makidamay sa pangangailangan ng ating mga kapatid. I think there are 25 one another in the Bible. In the New Testament alone, there are 25. Yung love one another, pray for one another, pray for one another, support one another, exhort one another,
pray one another, love with one another, cry with one another. Ang dami pong one another na yun. Bakit? Kasi ipinapakita po na sa buhay, mahalaga po yung mga karamay tayo. Yung mga karamay tayo. Ako ngayon, nararamdaman ko na madalas napapagalitan ko yan sila Irene, sila Myra. Minsan pati asawa ko napapagalitan ko. Nasisigawan ko nga minsan pagka maikli ng pasensya ko. Eh ngayon nawala sila. Wala akong Myra, wala akong Winnie, wala akong Irene. Pasok ko sa kwarto ko, ngayon na mag-preach ako, pasok ko sa kwarto, sirado, walang susi. Diyan, wala akong susi dito. Ano gawin natin? Gawin natin yung video. Pasok po ako sa misa, pag-upo ko, gutom po ako, gutom. Gising nga pala, una pa lang Upo ko, walang pagkain. Naalala ko po, sabi ko, mahalaga pala si Irene. Mahalaga pala si Myra. Yung asawa ko, mahalaga pala. Diba? Minsan, maaalala mo yung mga taong kinagagalitan mo minsan, pagkawala, nare-realize mo na mahalaga pala sila. Kaya minsan, maganda rin yung nawawala paminsan-minsan. Para makita mo yung kahalagaan nila. Ano dito? Minsan, gano'n di ba? Lalo na kung sanay ka sa bahay na pag-uwi mo, meron ka lang inuwian, nandun na yung mga tao yun. Pag nawala na, nag-iisip tayo. Kaya minsan, huwag tayo pabigla-bigla na magpapalayas ng katulong. Huwag tayo magpabigla-bigla na pag nagagalit natin, sabihin natin, lumayas ka. Kasi pag tinutuhanan ka, ikaw rin. Amen? Mahalaga sila. Sabi nga kung asawa mo katabi mo, friends mo katabi mo, o staff mo katabi mo, pakihawak lang sa kami, sabi mo, mahalaga ka pala. Totoo. Alala natin. Kaya nga, ang utos sa Biblia, sabi, manatili daw tayo sa isa't isa. Sasabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang kakalas ha. Pag kumalas ka, medyo mahirap. Diba? Kasi pag kumalas, wala Diba? Lalong mawawala. Now, so, yung strength natin minsan ay nandyan din sa kapwa natin. Kaya ako, ayaw ko nang may hindi pagkakaunawaan. Ayaw ko nung mayroong galit-galit. Okay? Nagagalit ako, nagsasalita ako pag di ko nakita na tama. Kasi gusto ko yung tama Okay? Napansin ko, bago ako umalis dito, gano'n nakaupo kayo. Makalipas lang ako ng isang buwan, habang nagtuturo ko dito, lakad-lakad sa likod parang palengke. Siguro yun ang ginawa ninyo sa mga tumayo dito. Hindi nyo sila yung ginala. Kasi, ang ugali, minsan ng tao, ay hindi mo po pwede maitago yan. Ngayon na rin kayo upo ng maayos kasi nga, andito na ako. Minsan, kailangan natin iayos ito. Kasi, character forming to Ito yung magdadala sa atin ng tagumpay. Okay? Ito ang magdadala sa atin sa tugatog ng tagumpay. Kaya napakahalaga po na meron pong leader na sinusunod. We develop leaders inside this church. And I hope yung mga leaders na ating dinevelop ay tumayo kayo bilang leaders. Masarap po ang maging leaders. Huwag ko kayo mag-give up. Pero napakasarap din po na maging ikaw ay nasa ilalim na may namumuno sa inyo. Kasi sabi nga, the smaller, the better. Bakit the smaller, the better? Kasi nga mas mabibigyan kayo kaagad ng pansin kung ano man ang inyong mga pangangailangan.
Ang Book of Acts, grinupo-grupo nila ng small groups ang kanilang sarili. Dahil sa dami nila, pwede pala sila magkaroon ng quality kung mag-small group sila. So yun ang dahilan kung bakit after the preaching, meron tayong tinatawag na small groups gathering. Kasi gusto natin makapagsalita. Gusto natin mabigyan attention kung ano man yung ating katanungan at gusto din natin na may pag-pray tayo. Yun ang ganda ng small groups. The smaller, the better. Maganda po yun. Now, church, no? Okay. Kapag hindi tayo nag-maintain sa small groups nito, madali po tayo matuyuan. Okay? Para tayong sanga na maaaring maputol tayo agad kung hindi tayo mag-maintain sa small groups. Ang simbahan, thank you, ang simbahan at ang Kristiyano na hindi po kayo part ng discipleship o in a small group, ay hindi po tayo talaga lalago kasi lago ng mga tao na nag-small group. Pag Sunday worship lang ang dalo ninyo, Sunday na kayo pumupunta at wala kayong dinaduluhan ng mga cell group, my goodness, hindi magagamot kaagad kung ano man yung nasa loob natin. Kasi dito, hindi ko alam ang inyong pagkatao. Hindi ko alam kung ano talaga nasa loobin nyo. Maliban na lang kung kayo yung tao na laging nagsasalita sa akin, meron akong ka-fellowship sa iyo, tumatawag kayo sa akin, tinatawagan ko kayo, nagbubukas kayo sa akin, doon ko lang malalaman kung anong pagkatao ninyo. Kaya mayroon na akong pagkakilala sa inyo. Pero ang higit na nakakakilala sa inyo ay yung mga tao lagi nyo kasama. Yun yung mga tao na parang naiinis ka kasi kilala mo na ang kanyang pagkatao, parang maikli ng pasensya mo, pero yun yung mga tao na higit na dapat nating pagmalasakitan. Yun yung mga tao na higit natin dapat nating mahalin at dapat nating suportahan dahil nakikita natin ang kanyang pagkatao. So, don't despise the small groups, okay? Mahalin po natin ang ating mga small groups kasi pag di po natin yan minahal, ang mangyayari po sa atin, di po natin yan sinuportahan, ang ating Christian life kung hindi po may quality. Pangatlo po ay yun sa pagpapira-pira sa tinapay, yung communion. Born ng early days na ang communion ay huwag nilang pababayaan. Dapat dito, pag nagko-communion tayo, ostya lang ang kinakain natin. At saka cup lang. Pero the olden time, hindi ganon. Kainan talaga sila. Nagkakainan sila. Bago sila mag-fellowship, nagkakainan sila together. Okay? At ipinapakita nila na united sila. Okay? Alam niyo minsan, pagka kayo ay kumakain together, nagbabago ang pagtingin nyo sa inyong kapwa. Maganda ang nangyayari. Mas lalo kayong bonded together. Ngayon, yung ginamit na cup o yung ginamit na bread, halimbawa po, ay osya, ito po ay nagpapakita na hindi tayo iba. Bagkus, iisa lamang ang bawat isa sa atin. Okay? Iisa lamang ang bawat isa sa atin. Ito'y nagpapaalala na dapat tayo mabuhay sa bilang communion. Okay, sabi ito. Ito po ay nagpapaalala sa ating kasunduan sa Diyos. Okay? That we are charged to one another and accountable to one another. Because we are belong to one body. Tayo ay kabilang sa isang katawan. And we call ourselves the body of Christ. Yung po tawag sa atin, katawan ng ating Panginoon Kristo. Alam niyo ho, kung kabilang ka po sa katawan, papansin niyo po, mayroon lang isang bagay na makati sa iyo, hindi ka na mapalagay. Lalo na kung yung kapakati po, minsan nandito sa banda sa may singit mo, di makati dito mo. Hindi ka mapalagay, ganun-ganun ka eh. Kailangan mo talaga gumawa na parang na makamot mo. Maliit na bagay lang yun na kumati, okay? Talagang di mo pwedeng kamutin, okay? O saan man yan, nasa likod. Ako po ay madalas, kumakati ang likod ko. At alam nyo, pagka ikaw pala mataba, ang hirap abutin ang likod mo. Diba? Kung malaki ka, umaabot. Ang hirap. Noong payat pa ako, kaya kong magkamot ako lang mag-isa. Diba? Pero pagka lumaki ka na, ang hirap kamutin yung sa likod. Diba?
Isang bagay lang yan, na may problema sa likod lang, pahihirapan ka. So, ibig sabihin yan, in communion, pinaalala natin sa isa't isa, na huwag natin pababayaan ang iba nating kapatid. Concerned din tayo sa Kanya. Kaya nga, yung salitang, ba't ka nakikialam? Huwag mo akong pakialaman. Hindi po yan terminology ng isang Kristiyano. Huwag. Ang gumamit lang ng salita niyan ay si Abel. Magmula nung pinatay niya si Cain. Nung tinanong siya ng Diyos, Abel, nasaan ang kapatid mo? Ang sagot niya, ba't mo akong pinapakialaman? Ako ba ang tagapangalaga ng kapatid ko? Pero ang totoo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Okay? Pinatay niya ang kapatid niya. Kaya sinabi, bakit mo hahanapin sa akin? But sa church, sa communion, ipinapaalala na bawat isa sa atin may pananagutan sa isa't isa. So, tina-charge ko po kayo na mag-submit kayo sa leadership. Mahalin ninyo yung inyong mga leader. Nakausap ko pa kayo na dapat mismo kayo, kailangan talaga tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Mahalagang-mahalaga po yan. Okay? Talagang, kung meron man nagsasalita sa atin, i-welcome po natin ang kanyang opinion. At huwag po tayo magdadamdam. Kasi kabahagi po tayo sa isa't isa. Parang mag-asawa yan eh. Whether you like it or not, tatanggapin mo yun dahil asawa mo siya. Hindi mo po pwede sibakin yan. Buti na lang sa bansa natin walang divorce. Ngayon, kung ayaw mo ng gulo, huwag ka mag-asawa. Pero kahit ayaw mo pa rin ng gulo, kahit hindi ka mag-asawa, makaka-encounter ka pa rin ng gulo. Kasi di ka lang naman nag-iisa, aabso mo ito. At minsan nga, marami tayong kaaway na wala sa labas eh. Nasa loob din natin. Okay? Sa loob din natin. So, ang communion na nakapagpapaalala din sa atin na dapat tayo mabuhay sa kabanalan. Dapat tayo mabuhay sa kabanalan at dapat tayo mabuhay mismo nang nakakabit tayo sa ating Panginoon Diyos. And last po, okay? Ang una po, ang sabi rito ay dapat manatili tayo sa turo ng ating guro. Pangalawa, sinasabi dapat tayo manatili sa small groups. At ang pangatlo, sinasabi dapat manatili tayo sa pagkakaisa sa banal na hapunan na nagpapaalala na tayo sa isa. Ang pang-apat, sinasabi na dapat huwag natin pababayaan ang panalangin. Huwag natin pababayaan ang panalangin. Prayer is the strongest weapon. Siya ang pinakamatibay na sandata sa ibabaw ng mundong ito. Mahirap ang mabuhay na hindi na nananalangin. Mahirap ang mabuhay na malayo sa ating Panginoon Diyos. Ipinakita po sa Biblia na lahat ng sumunod sa Diyos, nabuhay sila sa panalangin. Lahat ng sumunod sa Diyos, nabuhay sa panalangin. Si Jesus ay nagturo tungkol sa panalangin. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na kung ayaw niyong mahulog sa tukso, kung ayaw ninyong bumagsak sa anumang mga tukso, dapat kayo ay matutong manalangin. Dapat matutong manalangin. Ang mga alagad ay nananalangin at nagturo pa na mahalaga matuto tayong mag-ayuno. Dapat tayo ay mananalangin. Alam niyo, maraming bisis ko pong nasubukan na hindi mag-pray. At nakita ko po ang resulta ng hindi nag-pray. Ang buhay mo magulo, wala kang katiyakan, minsan parang ang hirap mong makasundo ng ibang tao, at minsan, mismo sa sarili mo, hindi mo maintindihan. Pero kapag ka lumuhod ka na at manalangin ka,
lahat ng bagay ay nailalagay sa ayos. Yung isip natin na itatama, yung mga desisyon natin nagiging maayos, maging yung ating pag-iisip ay nagiging mapayapa kapag tayo po ay nananalangin. Kaya sa Biblia, nagtuturo ang Bible na sabi in 1 Thessalonians 5:16 and 17, una po sabi niya, rejoice evermore. The word na ginamit dito is rejoice evermore. So, mas maganda raw na mas madalas ang ngiti kaysa nakasimango. Okay? Dapat daw, mas nakangiti tayo kaysa nakasimango. Alam po, sinasabi ko rito, pray without ceasing. Dapat daw, tayo ay manalangin ng walang patid. Tuloy-tuloy tayo sa ating pananalangin. Dahil kung tayo ay tuloy-tuloy sa ating panalangin, malayo ang ating mararating. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pagkabasa, pagkakikinig nyo sa salita ng Diyos, and let's pray. Father God, I just thank you sa iyong goodness sa amin. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan. Then I pray, Lord, sa oras nito, na ikaw, Panginoon, ang siyang maghahari sa aming mga buhay at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. I pray, precious Father, pagpalain mo po ang aming groupings. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.